Clickbait na clickbait eh. Nag-demand si General Acorda. Laki ng penalty in fairness. May development tayo doon sa ano. Destab, yan ang pinasabi ko sa inyo kasi papaniwala kayo dyan sa video na yan eh. Ano na ngayon na nangyari? Nitong weekend, dahil dyan sa mga chismis ng Destab na yan, alam nyo mga kutsero, puntahan natin yung content. Yan. Dahil dyan sa Destab rumors na yan ni Attorney Harry Roque, marami hong content creator ang sumawsaw. Marami talaga at marami hong yumaman ngayon dyan. Dami ng views eh. Tapos yung mga title mo parang tapos na si PBBM. Di ba? Mga ganon. Mga general, ayaw na. Pinapababa na si Presidente. Ganon yung mga title. Ano pa ba? Dami ko nabasa nun eh. Katapusan na ng Marcos administration. Polvoron video, ipipremiere na. Ganon yung ganon yung mga clickbait eh. Tapos yung topic iba. Iba yung laman eh. Iba yung laman eh. So alam natin nag-iepekto nito. Hindi lang tong Destab rumors na to pati rin yung polvoron kasi ginamit yung polvoron eh. Pang Destab. Tapos all of a sudden, nung nagsalita si Digong nung isang beses, kahapon, biglang nag-atrasan lahat. Kanya-kanya ng palusot. Sabi nung isa, hindi naman tungkol sa akin yung ganyan-ganyan. Sabi naman nung isa, dahil walang video, change topic tayo. So, mga ganun drama. Wala, hindi ko magat eh. So, well, bahala sa diskarte nila. But again, mga kotsero, simple lang naman yan. Wag nilang ilatag sa mga Marcoses yung burden of proof. Sila yung nagkakusa eh. O di kayo magpatunay. Ganun lang naman kasimple yun. Wala namang mawawala sa inyo kung totoong napanood nyo. Di malamang sa malamang, na alam nyo na meron talaga. Kasi may mga claim na ganun, di ba? Napanood daw nila. Hindi raw mai-upload kasi nadi-deactivate daw yung mga Facebook page nila, etc. Pero, ano nangyayari? Wala naman silang pinapakita hanggang ngayon. Until such point, mga kutsero, dahil nga sa post ni General Macanas, nadamay na pati ang ating AFP tsaka PNP. So, nagreklamo na yung AFP dyan. Pero, as usual, mga kutsero, bago natin puntahan yan, mag-shoutout man tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag gumamit pa kayo ng promo code na Coach Jarrett, sa una nyong padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Sabi ng AFP, naglabas sila ng statement na buong suporta nila kay PBBM. Ano naman natin yan? Sinabi nga nila na Browner eased the public's worry that with the strong leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand Marcos Jr., the AFP will move as one in defeating all threats to our peace and national security. Hindi. Nagsalita na dyan ang ating AFP. Tapos, nagsalita din ng kapulisan natin. Sabi ng ating kapulisan, the PNP is closely monitoring the developments and we are closely coordinating with our counterparts, particularly in the AFP. We are ready to address these kinds of issues if we are to reach that point. But for now, we have not monitored any destabilization plan. Yan yung sagot ng PNP. Pero mukhang hindi pa happy dyan si what's his name? Acorda. PNP Chief Acorda.
Bakit? Kanina, nagkomento siya. Anong sinabi niya? Ito. Naglabas siya ng sa plug ceremony ng PNP. Ito sabi niya. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Yun, unforgivable. Hindi po tama yon. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang. Huwag namang i-post using this information just to create a viral blog. Diba? Sama pa rin loob ni General Acorda eh. Masama pa rin loob niya eh. It's unforgivable daw. Kasi mukha niya yung nandun. Diba? Mukha nilang tatlo. Si PBBM, si General Browner, tsaka si General Acorda. Tapos sila pa yung highlight na parang, diba? Parang sila para yung cause na pinag-resign si PBBM. Kawawa naman tong tatlo. Grabe. Ay, yung dalawa. Nadamay sa kalokohan ng mga vlogger. Maraming salamat, Ma'am Gemma Yambao. Good luck na lang sa kanila. Di sila magwawagi. Good morning, everyone. Lalo na sa iyo, Coach. Thank you very much. God bless po. Ayan. Enjoy our live stream. Eto na ngayon. Dahil dyan, sa nangyari na yan, at hindi raw mapapatawad ni General Acorda to, anong ending? Nagdemanda si General Acorda. Ito yung sinasabi ko no isang beses, mga kakojero. Sinabi ko na to. Cautionary tale talaga itong nangyari kay General Macanas. Panoorin natin tong balita, guys. Ang sinampa po nating kaso ay dahil sa pagpapakalat po ng hindi totoong information na ang ating Chief PNP ay nag-withdraw na po ng support sa ating presidente at hinihikayat ang ating presidente na mag-resign na po. Kilala na ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. ang nagpakalat umano ng mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon laban sa Marcos administration. Kabilang dito ang paglalabas ng kanyang larawan at pagsasabing nag-withdraw na siya ng suporta. Yun pa yung title Good News! AFP PNP Generals convincing PBBM to resign. Clickbait na clickbait eh. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isama pa ang umano'y paghikayat umano sa Pangulo na bumaba na ito sa pwesto. Kaninang tanghali, nagtungo si General Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office at nagsampa ng reklamo sa paglabag sa anti-cybercrime law laban kay Army Retired Brigadier General Johnny Laksamana Macanas. Ang kaso pong isinampa po laban sa tao po na ito ay violation of Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation to Section 6 of the Cybercrime Law. Cybercrime. Noong isang linggo pa, ipinapahanap ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon upang masampahan ang kaso. Ang pagsasampa po ng kaso ng ating Chief PNP ay isang patunay na kailangan po nating respetuhin po ang karapatan ng bawat isa. Nire-respeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na magpahayag ng kanilang saloobin, laban o pabor man, kanino man o kaninong grupo, maging sa ating gobyerno. Subalit, ang pag-exercise po ng ating karapatan must be within the bounds of law. Kaugnay nito, nagbabala ang PNP sa mga mahilig magpakalat ng mga unverified information na mayroon itong kaakibat na kaso.
Nanawagan din ng PNP sa mga nabiktima ng mga maling impormasyon sa social media Patay. na magtungo sa pambansang pulisya at magsampa ng reklamo. Leia Ilagan. Patay. Ano yan? May call pa para maghabla daw yung iba. Hindi siya libel. Wait, tignan natin. Ano uli yung ikinaso? Ito yun eh. Article 154 of the revised, tignan natin. Article 154. Yan. Ito lang ang pwede. Ayan. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Ranging from 40,000 penalty of arresto mayor. Arresto mayor. And a fine ranging from 40,000 pesos to 200,000 pesos shall be imposed. Arresto mayor, guys. 6 months. Tapos, in relation to cybercrime pa. So, aakyat ng isang level. Aakyat ng isang level, guys. So, ano na? Arresto mayor, reclusion temporal. Ang laki ng penalty in fairness. Para lang doon, sabi, any person by means of printing, lithography, or any other means of publication shall publish or cause to be published as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Ito yun. Article 154, Item 1. Yun. Pasok agad siya sa number 1 eh. Merong video. So, meron agad ebidensya. Tama ba? Arresto mayor. Teka. Alam ko next level niyan, reclusion temporal na eh. Reclusion temporal. Prison correctional pala. Yan. Sorry. Buti na lang binalikan ko. Ay, nako. Yan. Prison correctional ang kasunod. Reclusion temporal pala, kasunod siya ng reclusion perpetual. Ayun. Prison correctional, 6 months and 1 day to 6 years. Bigat, guys. Ang bigat nun, guys. Ang bigat nun. Kasi dahil sa cybercrime eh. Kasi yung kung arresto mayor, mga 1 to 6 months lang yan. Nakulong. Kung arresto mayor. Mga 30 day, 1 month and 1 day to 6 months. Kaso dahil sa cybercrime, aakyat siya ng isang level. So, yun. Ang next level niya is prison correctional. 6 months and 1 day to 6 years. Yan. Kapag napatunayan. Or na-convict. Bigat, no? Bigat ng parusa. Tapos dahil lang naniwala ka sa fake news. Kasi ewan ko lang kasi dapat kasi hindi na lang nila ginawa yun eh. Dapat, kung mag-vlog ka nila lang naman, di ba? Gawin mo na ng tama. Magkaiba po ba ang cybercrime sa cyber libel? No, iba ang, paano ba to? Cybercrime essentially ay isang special law na kapag ang isang regular crime ay ginawa mo sa isa pamamaraan ng computer, madadagdagan yung penalty. So, halimbawa, yung regular crime ng RPC, halimbawa, libel. Meron tayong parusang libel. Paparusahan yan. Arresto mayor din yata yan if I'm not mistaken. Tapos, kapag nag-libel ka using the internet, it becomes cyber libel. Meaning, tumataas yung penalty.
pataas siya ng isang degree. So, kaya kung naalala nyo, si Maria Ressa, di ba meron siyang kasong libel doon sa Wilfredo King. Wilfredo King yata yun eh. Tapos, nasintensyahan siya. Ang nangyari, nung nasintensyahan siya, yung sintensya niya was prison correctional. 1 month and 1 day. 6 months and 1 day up to 6 years. Yun. Ganun yung nangyari kay Maria Ressa. So, any crime na ginawa mo gamit ang any electronic devices, computer, cellphone, etc., etc., it falls under the cybercrime law. Yung regular crimes na ginawa mo using devices, electronic devices, madadagdag siya doon sa penalty, yung cybercrime. So yun, ganun lang kasimple. So essentially, hindi naman magkaiba, pero lumalala, parang ganun. Lumalala yung krimen mo dahil ginawa mo online. Ganun siya. So yun, ito yung penalty na naniwala ka sa fake news. Diba? 200,000 ang bigat nito. Isang revenue mo na yan. Kung malaki na kang channel, revenue na yan. Isang buwan. Magbabayad ka pa sa abogado. Depende pa yan, ha? Depende pa yan sa ano. May mga mitigating factors pa naman yan, eh. Pwedeng, let's say, kapag, tulad yan, identified na si General Macanas. Identified na siya, eh. Siya na yung tinuro na siya yung source. Kung ako sa kanya, sumuko ka na. Lalo't nakapag-file na ng kaso. Huwag mo na intayin yung warrant of arrest. Huwag mo na intayin. Sumuko ka na. Sumuko ka na lang. Humarap ka na lang sa prosecutor. Para may mitigating ka. Para mapababa yung penalty mo pa. Ano pa ba? Mga pwede niyang gawin. Pwede siya mag-retract. I just don't know kung yung retraction na yon will be mako-convince yung naghabla, si General Acorda, na i-atras yung kaso. But, pwede siyang sumagal sa ganun. Pwede siyang mag-sorry, etc., etc. Pero, kung gusto niya na bumaba pa yung penalty, di identified naman na siya eh, di sumuko na lang siya. Kung na niya hintayin lumabas yung warrant. Pag lumabas yung warrant, ayun, patay. Baka or next option niya sa arraignment, plead na siya ng guilty. Pwede rin yun. Diba yung sa arraignment, tatanungin, do you confess your guilt over the crimes alleged? Kung nasabi siyang guilty, yes, I'm guilty. Ayun, mitigating na rin yun. Pwede na yun. Dalawa na yun, dalawang mitigating na yun. Hindi mas mababa pa lalo yung penalty niya. So, kung gusto niya na mapababa yung penalty. Pero kung gusto niya mas lumala, magtago na siya. Magtago na siya. Kasi pag lumabas yung warrant, magtago siya. Tapos, pag pleading na, pag na ng arraignment, sabihin niya, not guilty. Yun. Analysis lang daw niya, sabi niya. Sabi niya, analysis lang naman daw niya. Well, regardless, if it's your analysis or not, you implied. In-imply mo. It can be argued eh. It can be argued na yung analysis mo implied na ako ay kasama sa mga nagdi-disturb. It can be argued. Kumonsulta muna siya sa abogado niya. Bago pa siya magsalita sa vlog niya. Nako, General, huwag ka nang mag-comment tungkol dyan. Pumunta ka na sa abogado mo. Huwag na. Anything you say can and will be used against you. Huwag ka na mag-comment tungkol dyan. Maawa ka sa sarili mo. Huwag na. Huwag ka na mag-comment. Kung ayaw mong sumuko, wala ang problema. Wala problema doon. Kung ayaw mong mag-plead guilty, wala ang problema. Pero huwag ka na lang mag-comment. Kasi may habla ka na. May habla ka na, sir. So, for your own good. Kuha ka na ng abogado. Para
para may makatulong sa'yo. Diba? Mas maganda yung ganun. Mahirap yun eh, yung ilulusot mo analysis. Well, it's not a proper defense. Yung abogado mo, sir, will be able to help you formulate a defense. So, kuha ka na ng abogado if I were you. At again, mga kutsero, and siguro, this is a warning, not a warning, but a cautionary tale sa mga content creators na katulad ko. Ingat-ingat tayo sa mga binabato nating salita. Kuha na siya ng abogado, kuha sa kanya. Huwag tayo basta-basta maniniwala, huwag tayo basta-basta mag-aakusa. Tulad niyan, hindi lang naman siya. Meron pang mga ibang content creator na kaya nga Ingat-ingat talaga. Ingat-ingat talaga. Kasi bumabalik yan, mga ganyang klaseng Bumabalik yung mga ganyang klase ng kwento-kwento. O tapos, si General Macanas may kaso. Tapos yung source niya ng balita niya, wala. Actually, may kaso din naman siya. Kaya hindi na siya makakabalik ng Pilipinas eh. So, nakakalungkot lang na syempre, binuo mo yung military career mo. Tapos, dahil sa chismis, at dahil sa politika, pero best advice, kung maabot man sa kanya tong video na to, best advice I could give him, kuha ka na ng abogado, sir. Kuha na ng abogado kasi nag-file na ng complaint sa QC Prosecutor's Office. It's just a matter of time bago maglabas ng ng decision yan. 10 to 15 days lang yan. Mabilis lang yan. 10 to 15 days. Pag nakakita ng probable cause yan, diretso sa korte yan. Maglalabas ang korte ng warrant. So yun. You have a choice. You can either go straight to the QC Prosecutor's Office. Tanong mo na agad yung complaint. Punta kayo ng abogado mo. Di ba? Bago pa maglabas ng subpoena. Or gawin mo yon, tapos kapag nagkaroon ng arraignment, plead guilty, para meron ka mga mitigating na circumstance. Otherwise, okay lang naman. Choice mo po yan, sir. Ikaw bahala. Buhay mo naman yan. So, hanggang dito na muna tayo mga kotsero. Okay, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At huwag niyong kalimutan mag-follow din sa ating Facebook page. Okay? At meron din po tayong tawag dito. May TikTok din tayo, pero bihira ako mag-upload. Pero, okay na rin siguro yan. Follow niyo na rin yung TikTok ko. Ay, naku. So, ayun mga kotsero. At I'll see all of you in our next live stream. God bless all of you. And see you next time, guys. Okay? Bye, everyone. See you next time. Bye.